Wait. Ses. Yes. Do you like surprises? Of course! I like surprises. Remember, you cannot spell surprises without ses. Pero wrong spelling. Kasi Wrong spelling. Oo, wrong spelling nga lang. Parang ano yan eh. Parang yung dati yung, remember, you can't spell success without ses. Ganun ko, inaano ko yung gino-joke ko yun. Na parang, pag may group work, okay lang yan guys, kaya natin yan. So in general, gusto mo yung surprises? Like, gusto mo kunyari, surprise birthday party, ganon? Ganon? Oo. Hindi naman ganon. Pero kunyari parang, kasi ganito, ba't ako mahilig? Kasi mahilig akong mag-gift. Pero madalas, yung gift ko, hindi naman gusto. Kunyari, best example sa kapatid ko, kunyari bumili ako ng stove, induction stove, tsaka ng bagong kaldero, tsaka bagong plato. Nung nagka-bonus ako, sabi ko, papalitan ko yung stove, ganyan. So pag uwi ko, Ning, may surprise ako sa'yo, bagong stove, bagong kawali, ceramic yan, tsaka mga bagong plato. Okay. Ganon. Ako parang feeling ko parang, okay, ganon. Tapos one time, sabi kasi napag-usapan namin, gusto niya ng siomai. So, bumili ako sa Shopee, yung si Coco Martin pa nga yung model. Parang steamer siya na maliit. Steamer. Oo, na may sticker pa ni Coco Martin yung steamer. pero okay naman. I mean, cute naman, color green. Kuning may surprise ako para tingnan galing sa Shopee. Makakapagluto na tayo ng siomai. Tapos pagdating, nandito na, sinunbox. So, ito, ano yan? Steamer. Parang ganun. Baka ganun lang kasi talaga si Celine, di ba? Oo, ganun. So siya, hindi siya mahilig sa surprises. Pero ikaw? Oo, pero mahilig kasi ako ganun eh. Mahilig ako na mahilig siya mag-surprise. Pag kunyari may sinabi sa akin na, yun nga, yung kagaya na napag-usapan namin yung siomai, parang sa mind ko, gagawa ako ng paraan. To make it happen. Oo, kahit maliit na bagay lang. So, isip ko, pag siomai, kailangan ng steamer. Parang ganun. Kasi ayaw ng kapatid ko ng fried. So, parang dapat steamer eh. Tapos, kailangan yung madali lang linisin, yung mga ganon-ganon. Yun. So, mahilig ako mag-ganon. Mahilig ako mag-ganon. So, that's why I like surprises. Mas gusto mo na ikaw yung nasa giving end nung surprises. Pero gusto mo na sino-surprise ka? Hindi din eh. Hindi rin. Parang lang kayo ni Celine. It's a tie. Oh yeah. Ikaw, Vince, siya kayo, nabigyan niyo ako ng biggest surprise of my life ko. Nung nag-birthday ako, tapos binigyan niyo ako ng iPad. Nalala niyo? Oo naman. Oo. Gulat ako nun kasi, alam niyo guys, ang ginawa ni Yosh, parang chinika-chika niya ako weeks before na parang, ewan ko kung paano mo sinimulan eh. Kasi naghahanap ka rin ng iPad that time. Parang ganun yung namin, ganun yung conversation namin. Sabi ko na, meron nga, may nakita ako, parang 21K, 19K, ganun nga. Parang super duper. Tapos, eto pa, di sinabi mo sa akin yun, Yosh, diba? Sabi mo, bibilan mo yung pinsan mo. So, nung minsan pumunta ako sa store, may nakita akong iPad na mura. Tinext pa kita. Ako, Yosh, meron dito. Meron dito, nakita ko sa ganito lang yung presyo niya, tapos ganitong model. Parang kasi ganun kasi ako, pag may sinabi sa akin, naalala ko, tapos, may nakita ako, may ganyan-ganyan. Tapos biglang ako pala yung binili ng iPad. Thank you. Pero kami ni Vince. Oo. Siya, bahala na tayo bago pa kung saan mapunta yung usapan. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Kumakain po si Ses. Ses. Welcome to the Poor Traveler Podcast. Worth it! Kasi nung pagkagat ko ng stick, sabi ko hindi aabot yung paglunok ko.
Kaya, niluwa ko muna. Mm-mm. So today, we'll be talking about, parang very, very ganda. Gusto ko yung topic na to. We're gonna be talking about the places that surprised us. Dapat yung dapat yung talagang, may gulat factor Dapat So, sino gusto mag-start? Sige ako simulan ko. Guys, Go. I was really surprised sa Brasov, Romania. Okay? Kitang-kita namin yung pagka-surprise mo doon. Alam nyo guys kung bakit? Kasi doon sa airport nila, it was a very neutral place. 'Di ba? Parang it was gray. Wait, i-clarify natin. Airport siya ng Bucharest. Yes. Kasi remember, nag-train pa tayo to Brasov. Yes. Mm-mm. So, yung Bucharest airport, it was very neutral. You know, parang naiya na gray walls, all very simple. Talagang parang yung convenience store, kami lang ang tao. Naghanap kami ng restaurant, it's a cafeteria. Tama, di ba? It was a cafeteria na parang empleyado yung mga kasama natin. Oo. Tapos pinagtitinginan din kami kasi nga parang siguro nga pang empleyado yun. What if nga, no? Oo. Parang okay, first impressions of Romania, no expectations, wala. Ganon. Tapos biglang sabi, pupunta na kami sa train station. Train station was impressive, 'di ba? Kasi ang taas ng bubong. Sobrang ganda ng station na yan. Parang maganda siyang Instagram, IG worthy, ganon. Tapos we took a train and it was an old train. You knew, 'di ba? You felt it was old. Tapos guys, when we landed in Brasov, guys, para siyang storybook. It's like a fairy tale. Di ba sa umpisa ng fairy tales, a long time ago, in a land far away. Tapos may mga castles, may mga townspeople na nagbebenta ng bread. Ganon. Yun guys. Yun ang Brasov. Ganon yung itsura niya. Oo. Ganon. Tapos parang, meron siyang, there's a town square. There's a town square and there are pigeons flying all around. And in that town square, the people gather. Talagang, like literal guys, may mga parasol doon, tapos may mga taong kumakain. Tapos, cobblestone. Oo, mahirap lakaran ng cobblestone, pero yun yung Brasov. Yun yung old quarter nila, yung Brasov. Tapos, it's a walled city rin kasi, di ba? It's protected, yung Brasov. Tapos, merong moat. Di ba? May parang tubig para hindi makakatawid yung mga kalaban. Merong ganun yung Brasov. Merong ganun. Ang brief sa akin ni Yosh is, ito kasi yung Transylvania. Yes. Ito yung pinag-originatan ng the whole myth about Count Dracula. So parang hindi ito yung na-picture ko. Ang nasa isip mo siguro parang kahit ako rin nagulat din ako sa Brasov actually. Kahit na nakikita ko siya sa pictures, pero somehow ang thinking ko is very gothic. Na like dreary, almost black and white. Ganun yung imagination ko, black and white yung makikita ko, bleak, ganun. But no guys. Ay, nako. Kung pwede lang talagang manirahan na lang doon. Tsaka kasi spring nun So alam mo yun, yung town square may flowers. Mukha talaga siyang fairy tale. Diba? Yes. Like kunwari, mag-walking tour tayo. Tapos sasabihin sa atin na itong town square na to is really where the action is. Sabi sa atin nung tour guide natin na kapag merong mga executions, like pugot ulo, like yung mga sinasabit-sabit sa mga lubid na ganon, mga pinagbintangang magnanakaw, ganon, dun talaga sa town square sila pinapatay.
No medieval times hindi ngayon guys No medieval times. Mga hindi na kayo pumunta. Ay, oo pala guys. Hindi hanggang ngayon. Hindi hanggang 2024. Nung dati, nung mga sinaunang panahon, nung may mga hari pa, ganyan. So, dun sila, dun yung mga execution nila. And then the people come to watch. Tapos, guys, ito pa yung the best about it. So, imagine niyo town square gitna siya, 'di ba? Ganyan. Pero, syempre, pag pumunta ka na dun sa mga shops, sa mga restaurant, meron ka ng mga dadaanan ng mga small roads. Tapos parang feeling mo, hinahabol ako ng yung kunyari, feeling mo, hinahabol ka ng, nyari, ikaw yung bida sa fairy tale, tapos hinahabol ka, tapos naka-cloak. Hinahabol ka ng bear. Oo, ng bear. Oh. Guys, yung totoong bear kasi maraming bear sa Romania, hindi yung bear na lalaki. Naka-receive kami ng text nun, guys, na bear warning. Oo. So, first day pa lang namin, habang tinitingnan namin yung mga pigeon sa gitna ng Brasov, nag-ring yung telepono ko, lakas pa. Yung parang natin sa atin sa Pilipinas, yung kapag kami bagyo. Oo, yung ganon. Ganon ba? Hindi, no? Parang ganon siya na warning. Sabi ko, ano yun? Tapos pagbasa ko, yun nga, bear warning. So, parang sabi, a family of bears naspatan dito sa place na yon. So, parang stay indoors, sabi. Tapos tinanong ko pa si Yosh, saan tong lugar na to? Sabi mo, hindi, malayo naman yan. Sa other side of the, another village. Tapos halagay, do not feed the bear. Oo, malayo. Pero guys, diba, grabe, no? Parang, in Brasov alone, 6,000 bears yung nakatira doon sa forests surrounding Brasov. Tapos, pupunta rin sila sa city. Syempre, pag nate-tempt sila, pag, kunyari, wala silang mahanap ng pagkain siguro, bababa sila from the mountains. Tapos, yun, makikita sila near where residential areas na. Yun. Ikaw, Vince, ano yung surprising destination for you? Syempre, dahil nasabi na ni Ces ang Brasov, ako, super surprising for me is Firenze, Italia. Kasi galing kami sa saan nga tayo galing na country nun, Yosh? Switzerland. Switzerland, ayun. Galing kami Switzerland. Tapos mahaba kasi siyang train ride. And last kasi namin ng Italy, the last country na namin sa first Europe leg namin. Tapos, syempre pagod ka na, nasabihin mong, ay may energy pa, kaya pa, pero pagod na. Tapos ang daming tao. Sobrang bigat, tapos dilakad, cobblestones paglabas. Parang sige, game, kahit mabigat yung dala. Biglang may isang corner lang doon. Pagpasok namin, boom! Parang, kulay yellow yung mga walls ng mga bahay. Tapos kulay red, orange yung bubong nila. Oo. Parang, tapos kitang-kita mo yung domo. Ay. Na ang laki. Sobrang laki. Tapos cobblestones lahat yung daan. Parang sobrang, oh my God, ang ganda. Parang lahat nung naramdaman kong pagod, tapos sakit ng paa ko, nawala. Yung pag-turn kasi namin bigla, hindi namin yun ine-expect. Yung pag-turn namin dun sa square, parang ang hindi kagandahan yung dinadaanan namin Tapos biglang pag-turn namin sa square, bumalaga sa amin yung domo na sobrang graphic, sobrang ganda. Ang laki. Yung ang daming tao, tapos naririnig mo pa yung may mga nagpapatugtog ng violin? ng violin or ang dami kasing musikero doon. Hala! Quartet. So cello, violin, ganun. Naririnig mo talaga. Street musicians. Street performers. Ang favorite nilang i-play doon, yung Time to Say Goodbye. Time to
Para sabihin nyo, guys, kakarating lang namin. Oo. Kakalapad pa lang namin ng paa dito. Tsaka ano siya, nataon talaga na yung entrance na parang kung yun yung daan mo, as in, boom, maano ka, wow, mapapawaw ka talaga. First time ko makita ng ganun na scene na parang super sunny, tapos may parang pastel yung skies, tapos makita mo din yung mga walls ng Florence yellow. Kung ang anong isang Italian city, yung kulay red naman. Bologna. Kung ang Bologna kulay red yung city na yun, historic center nila. Yung Florence yellow. Sobrang na-mesmerize ako na parang sobrang saya. Nakakasaya siya ng nasa loob ng city center, yung historic center, yung accommodation namin. Feel namin yung pagiging parang, oh my God, saya dito. Tayo, parang lokal na kami kasi yung susi. Says yung mga susing classical na, yung malalaki. Oo, parang, oh my God. Parang gano'n. Parang prinsesa kayo, no? Parang castle. Parang kayo nasa castle. Oo. Hindi, parang kami may villa. Gano'n. Yeah. Yung sa, Tsaka feeling ko si Vince kasi rin, wala siyang expectation at all din kung anong meron sa Florence eh. Wala talaga. Parang nung nasa Zurich kami, sobrang amazed na ako sa Zurich. Kasi po, sobrang ganda din nung city. As in, kala ko okay na yun. Parang, okay, sobrang ganda, okay na. Siyempre, pagdating mo ng Florence, parang akala mo nakita mo na yung the best na welcome. Pero pagdating mo talaga doon, parang, ay, hindi pa pala. Eto pa pala yun. Oo nga. As in yung Domo, mas malaki siya kaysa sa yung sa Barcelona. Hindi naman. Hindi naman. Mas maliit siya. Pero mukha siyang malaki kasi rin talaga. Parang may something about it na very graphic yung Domo eh. Para siyang, may mga lines kasi siya eh. Oo, kaya siya yung mukha umaangat. Siya talagang malaki. Oo. Yung loob, hindi masyadong bongga, pero yung labas niya kasi, ako sobrang nagagandahan ako sa Domo ng Florence. Mas gusto ko nga siya kaysa sa Domo ng Milan eh. Kahit na, like, classically, mas considered na mas maganda yung Milan. Parang fairy tale din siya for me. Yung palang gumagawa ng mga fairy tale na taga-Europe, sinusulat lang pala nila kung ano yung nakikita nila. Ganon, no? Pero tayo, parang pag nakita nating naka-painting yun sa loob ng storybook, parang, wow, castle! Wow! Kunyari, yung tinira ni, yung bahay ni Sarah, di ba yung nandun siya sa bahay ni Miss Minchin na, hindi naman castle yun eh. Parang bahay lang siya na 2 to 3 stories. Parang ganun, di ba? Isang malaking mansion na maraming kwarto para sa mga... Tsaka, sis, nung moment na yun, parang, as in, nagka-energy kami dalawa ni Yosh. Tanda-tanda ko na parang pagkalagay ng mga bags, kahit inakyat namin, stairs lang yung accommodation namin eh. Walang elevator. So kahit napagod na kami, may energy talaga kami after na pakala namin, papahinga, ganyan. Hindi. Baba agad. Hanap ng kakainan. Nag-lunch, tapos nag-gelato pa kami. Winter na nun, Sasa. Winter yun, pero nag-gelato. Wala makakapigil. Charot. Ay, ano pala siya? Late autumn. Pa-winter pa lang. Pero malamig na talaga. Winter pa lang. Malamig na. Tapos, parang mga days na nandun kami. After nung parang tour namin sa Siena, tsaka yung wine, namin, parang wine... Chianti. Yung Chianti tour namin. Nung gabing yun, ito yung memorable na part sa amin ni Yoshi. May street performers doon. Tapos biglang may nanay na sumayaw. As in, sinayaw nung anak niya, yung nanay niya sa street na sinasabayan yung street performers. Totoo pala yung sa movies. Di ba ganyan sa movies? Lumapit yung bata sa nanay niya para ayain na magsayaw.
habang nagpe-play yung quartet, string quartet. Sa street. Tapos nakapalibot yung mga tao. May picture nga si Vince nun eh. Ay, talaga? Buhay na buhay yung, I mean, parang buhay na buhay yung buong center dahil doon. Parang, ang daming nanonood din. Tapos ang daming nakangiti din na parang, ang saya lang no moment na yun. Parang surprisingly, parang, oh my God, akala ko parang yung pag-umaga lang siya maganda yung aesthetically. Pero, yung performance na yun, parang, oh my God, ang ganda pala dito. Ang ganda sa Florence. Tsaka Vince, parang yung ganong scene, yung ganong eksena, nung growing up, ganyan din yung mga pinapakita sa atin ng mga movies, diba? Na parang may street performer. Tapos, it's either sweet na son and mom or parang sweet na daughter and father. Yung mga ganon. O kaya maggawa. Pwede ring maggawa. Na biglang sasayaw. Sasayaw, inspired by the moment, going with the flow. Isipin mo, does it really happen in real life, Vince? Does it? It happens talaga, guys. Totoo. I can confirm. We can confirm. Hindi pala siya, parang naisip lang ng writer, no? Parang nangyayari pala talaga siya. Oo. Tsaka parang normal naman siya in many cities sa Europe. Kasi nung nasa Paris din tayo, Vince, meron naman dong violinist. Tapos ang piniplay naman niya is La Vie en Rose. Ay, wow. Tapos meron ding mga nagmo-moment na mga couples. Kasi nasa kami nun nasa may Trocadero dun sa viewpoint ng Eiffel Tower. Tapos naglalakad kami papuntang Eiffel. Tapos sa isang sulok may nagva-violin ng La Vie en Rose. So syempre, diba, parang feeling mo nasa music video, nasa movie ka, gano'n. Oo. Meron akong kukwento rin na si friend natin, si Kenneth Surat yung nagkwento. Kasi sabi niya, nag-Havana, Cuba siya. Nag-Havana siya. Tapos tinanong ko siya, Havana, una na. diba? Sabi ko, Kenneth, totoo ba na parang may mga tumutugtog doon tapos mga tao nagsasayaw? Oo daw! Totoo daw! Yung, kahit yung mga tourist daw, tsaka yung, minsan daw may mga lokal din daw na nakatambay na nakikisayaw. Oo daw, totoo daw talaga. Yung mga nakikita natin sa movies na yung tatak, tapos yung kasi tapos yung aayain ka, ganon. Tapos yun, totoo daw. Totoo siya. Oo. Kasi nakasama ko na kayo pareho sa Europe eh. Ang pinaka natatandaan ko na surprise sa inyong dalawa, nakitang-kita ko yung galak and yung surprise sa mukha nyo, is yung sa'yo, Ses, talaga, is sa Brasov talaga. Kasi naalala ko, humiwalay ka na sa amin, parang lost ka na in the moment. Nawala ka na nun, Ses. As in. Tapos nagbulungan kami ni Vince, sabi namin, tinan mo siya, sayang-saya siya, Sabi ko, siya yung pinakamasaya sa ating tatlo. Kasi parang tuwang-tuwa ka na sa palibot. Para kang bata na surprise ka. Pero parang punong-puno ka ng galak. Tapos si Vince naman, pinaka-naaalala ko siya na punong-puno ng galak bukod sa Florence is sa Nice, sa France. Kasi nanggaling kami nun sa Athens. Tapos nawalan si Vince sa Athens ng cellphone, di ba? Yes! Tapos may sakit ako. Isipin mo yung experience namin, 8 days yata kami sa Athens. Down na down yung Tapos yung itsura ng Athens, di ba? I mean, I love Athens as a city, pero yung itsura niya kasi, it looks very glum. Parang, it's supposedly white, pero dahil luma na, medyo grayish na yung... Yes. Yung area kung saan kami nagstay ni Vince. So, very bleak yung area kasi na kung saan kami nagsistay. So, imagine mo, pagdating namin, flying from Athens to Nice, the French Riviera, ganyan, di ba? Tapos, pagdating namin sa Nice, naglalakad kami papunta sa hotel namin. Tapos, nakita ko yung transformation talaga kay Vince na ang ganda dito, ang saya dito kasi ang buong city pastel talaga. Oo. Para siyang ang sabi namin ni Vince talaga, para tayong nasa Instagram. Yun talaga yung sinabi namin. Kasi parang naka-filter yung paligid mo. Parang may filter sa mata mo. Ayun. Yan ang naalala ko lang kasi nakikita mo yung galak sa kasama mo eh. Oo. Yung transition, no? Yung shift na parang biglang boom. Oo. Feeling ko, Ses, magugustuhan mo
magugustuhan mo Yung ang Nice. Nice? Kasi kung ang Sulat kung ko nga. ang Florence for me is parang pastel yellow and red roof. Yung Nice kasi parang ang pagka-pastel naman niya is parang pink. Tapos nataon pa kami, yung kulay ng sky, yung pagka-blue, iba yung blue ng sky natin dito sa pagka-blue sa French Riviera. Parang, oh my God. Yung blue sa background mo dito sa Zoom. Ito? Si Vince, yung kay Vince. Yung kay Vince. Okay. Akala ko ganito. Parang sayan, ganon, di ba? Ikaw naman, Yosh, saan? Ang sa akin kasi, Kazakhstan talaga. Ay, oo. Yung kunento nyo. Kasi, ang idea ko of Kazakhstan is yung kay Borat eh. Di ba ganun? Di ba si Borat? Yung Kazakhstan, MMA. Alam mo ba yun, Ses? Si Borat, yung mockumentary. Nainis ako sa kanya eh. Pero actually, it was shot daw. Yung supposed na Kazakhstan doon was shot in Romania. Oo. Pero ganun kasi yung pag sinabi mong Kazakhstan, yun agad yung papasok sa isip mo kasi nasa title. Actually, ako nga, nung kwento nyo yung Kazakhstan sa akin, tas di ba, syempre hindi ko ma-picture yung sinasabi nyo. Kasi ako, ang impression ko ng Kazakhstan, akala ko kamukha siya ng Nepal. Parang akala ko dun sa area na yon, di ba magkakatabi sila? Parang isang region sila dun. Tama ba? Yung mga Tan, yung mga Tajikistan, yung mga ganun. Akala ko ganun din yung itsura niya. Oo. Pero actually, malayo na siya. Kasi Nepal, tapos Pakistan muna, tapos Afghanistan. So medyo malayo na siya. Medyo malayo na. Nababundle din siya talaga with all the other stands kasi. Oo. Pero yung nadatnan kasi namin na Kazakhstan, sobrang ibang-iba sa kung ano yung nasa isip ko. So, yung unang destination namin sa Kazakhstan is Turkestan or South Kazakhstan na region. Tapos, nagpunta kami sa isang national park. Yes. Na sobrang mag-off the grid ka talaga kasi wala talagang signal at all. Tapos, ang sabi sa amin, they only allow 6 people per week. 6 visitors per week. Okay. So, ganun siya mahirap siyang puntahan. And ang ganda talaga. Hirap niyang i-explain, pero para kaming nasa mountainous area kasi. Tapos, ang tawag nga nila doon, di ba, parang Switzerland of Central Asia, ganun. Kasi, very parang alpine din yung dating. Para siyang Alps. Yung itsura ng mga bundok, tapos basta sobrang ganda. Tapos nagpunta rin kami sa Turkestan City na meron kaming na-visit doon na mausoleo. Ang pinaka natatandaan kong moment doon is kasi kakaiba kasi yung Kazakhstan kasi nasa Central Asia siya, 'di ba? The people look Asian. Like they look almost like Chinese. Yes, oo. Okay. But most people speak, bukod sa Kazakh na native language, they speak Russian. Yes. Russian. So parang it's a really like tawag doon, parang melting pot talaga siya of melting different cultures. Oo. Yung sulat nila is Russian. Kunyari, mga Cyrillic. signages. Yes. Nagpunta kami sa isang mausoleo. May part doon na parang nag-explore pa the rest. Parang nasa tour pa lahat. Tapos na ako. Tapos nakaupo lang ako. Tapos kasama namin yung isa naming guide. Biglang may lumapit sa akin na matandang lalaki na kasama yung apo niya. Tapos may sinabi siya sa akin in Kazakh. Buti kasama ko yung guide namin. Nag-usap sila. Parang sinabi niya, tagasan ka raw. Tapos sabi ko, Philippines, ganon. Tapos parang nag-usap sila. Tinanong nung lolo kung Muslim ba ako. Okay. Oo. Hindi ako sumagot. Ang sumagot is, kasi hindi ko alam kung ano ba dapat yung isasagot ko. Ang sumagot is yung guide namin. Sinabi niya na hindi, na Philippines, Christian. Parang ganon. Tapos sabi may sinabi yung lolo sa akin
na nakasmile siya, pero hindi ko naiintindihan. Tapos umalis na siya, tapos parang nakasmile naman siya. Tapos sabi nung guide namin, he wants you to know that Muslim, Christian, whatever, you are welcome in our city. Cute naman. Tapos parang, di ba yung ganong mga moments kasi natatandaan ko talaga siya. Kasi parang ang friendly kasi ni Lolo, ganun. Oo. Yun. Tapos nung nagpunta kami ng Astana, para akong nasa Dragon Ball Z. Para akong nasa ibang planeta. Yung shape ng yung skyline nila, kakaiba. Yung mga buildings nila, sobrang futuristic. Yun nga eh. As in, yun nga yung parang gulat na gulat din ako sa inyo nung kinento nyo yun. Ganyan pala itsura niyan. Ganyan pala. Kasi naalala ko nag-research pa kayo, parang ginugel mo pa. Says ito yung itsura niya, parang may bilog. Yung may parang may bilog. disco ball na bilog. Tapos, yung Alpine, pinakita nyo rin yun sa akin, na parang may ganun din pala sila. Sabi nga, parang hindi parang ewan ko, bakit yung Central Asia sa atin hindi siya masyadong tinuro, no? Parang growing up, hindi siya masyadong in-emphasize sa atin. Natatouch naman as part ng mga conquest ni Genghis Khan. Oo. Pero parang very brief nga lang. Oo, hindi siya yung... Tsaka, in normal life ng isang Pilipino, kasi we know the US, we know Canada, we know Australia, we know Japan, China, we know the Middle East, 'di ba? Parang kasi maraming Pilipino na nandoon. Pero parang hindi masyado, no, diyan sa area na 'yan, sa Central Asia. May nakita ba kayo, mga Pinoy? Wala. Parang wala. Wala tayong na-encounter, no? Parang we visited 4 cities. Oo. Wala. We visited Almaty, Shymkent, Turkestan, and Astana. Wala kaming na-meet na Pinoy. Wala kayo na-encounter. Oo. Yung itsura natin, kamukha natin sila. Papasang Pinoy din kasi talaga rin sila, na medyo chinito. So, nandun kami kasi may speaking engagement din kami ni Vince. Tapos panel yon, mga iba-ibang bloggers from around the world, content creators from around the world. So meron from India, dalawa from India, isa from the UK, isa from Turkey, tapos kami dalawa ni Vince, and isa from Canada, ganon. Tapos, yung usual questions, parang sasagutin siya ng lahat. Pero you could also ask questions to a specific panelist. Ang daming questions pumupunta kay Vince. This question is for Mr. Vince. Ganon. Si Vince, kilala mo si Vince, di ba? Sobrang mahihain. Grabe, pipisilin niya yung kamay ko. No? Parang, hala, sa akin na naman. Kasi di ba, nahihiya siyang, di ba, hindi siya sanay magsalita in public. Parang hindi siya, di ba? Parang, kung pwede lang, sasabihin niya sa akin, ikaw na lang yung sumagot. Parang ganon. Talaga, pipisilin niya yung kamay ko. No? Parang, hala, bit sa akin na naman. As in, ang daming questions kay Vince talaga pumupunta. Kahit yung mga kasama namin na, yung Canadian, yung British, parang, nagtataka na sila, bakit lahat ng questions na pupunta kay Vince? Ganon. Tapos nung tapos na yung talk, may nakausap kami na nasa audience din, na sabi niya, did you know, Mr. Vince, he looks Kazakh. And in Kazakhstan, he's very, very handsome. Vince! Pwede ka pala maging celebrity doon! Ako na yung taga-picture ni Vince sa mga fans. Yosh, dapat sumingil ka. Kasi celebrity status pala si Vince doon eh. Diyos ko po, Lord. Pero in fairness, kamukha nga naman ni Vince yung mga tao doon. As in, papasa talaga siya na Kazakh talaga. Yung matangos yung ilong. Tinan mo, hindi na makapagsalita si Vince. So, guys, kasi sa mga nakikinig sa atin, kung nagtataka kayo, bakit isipin nyo, bit ganun, laging si Yosh at saka si Sas yung nagsasalita pag dito sa podcast na to. Kasi si Vince, tahimik talaga siya. Nature niya yun. Pag narinig nyo siya na nagsasalita, most of the time, kailangan pa namin siyang i-cue or pilitin na, Vince, ikaw, magsalita ka naman, tapos nane-edit out lang.
Oo. So isipin niyo kung gaano ka takot na takot si Vince nung napupunta sa kanya lahat ng questions. Kung nasa stage pa, di ba? Oo. Oo. Kaya kapag naririnig niyo yung boses ni Vince at nagkukwento siya, precious moment yun. Tandaan niyo, celebrity si Vince sa Kazakhstan. Oo. Sa glorious nation of Kazakhstan. Kasi ito, ginugol ko, yung official title kasi nung Borat na movie is Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Nasa title siya eh. Oo. So magpipaint talaga yung movie na yon ng stereotype ng Kazakhstan na maling-mali. Oo. Kasi it wasn't even shot in Kazakhstan. Oo, tas ganun yung ugali ni Borat, 'di ba? Parang basta hindi ko type 'yon. Hindi ko gusto. Anyway, mag-focus na lang tayo kay Vince, the celebrity in the glorious nation of Kazakhstan. Uy, what if kaya mag-Kazakhstan tayo? Uy, sige, game ako. Pwede. Basta Vince, ganito pag nasa Kazakhstan tayo, usapan natin. Si Yosh, ang official videographer mo, akong manager mo. Kukubra si Ses. Yes. All bookings, questions, lahat ng mga pictorial mo doon, speaking engagement, autograph, basta lahat yon sisingilin natin. Para yung trip natin sa Kazakhstan, free. Makaisipin ng mga listeners natin, Diyos ko, delulo naman tong si Vince. Hindi naman ikaw nagsasabi eh. Oo. Yung nagsabi naman yung audience eh. Tsaka ako yung nagkwento, di ba? Hindi man ikaw. Hindi ka makakancel. Kami lang ni Yosh. Oo. Oh my God. Okay, guys, ang plano ko is meron din tayong sasabihin na tigi-tigisa na domestic naman. Pero, i-reserve na lang natin sa next episode. Oo, grabe. Diba? 50 minutes na. Hindi namin napansin. Totoo, when you're having fun talaga. Oo. Kaya dapat, we have to have fun in Kazakhstan. Fun in Kazakhstan. Fun! Kasi yung mga fans ni Vince. Or mga pamaypay pala. Meron na tayong bagong road trip. So guys, kayo rin, ano yung mga surprising destination sa inyo? Whether international or domestic, ano yung pinaka surprising na destinations na napuntahan nyo? Yung ibang-iba sa expectation nyo? If meron kayong comments or topic suggestions for our future episodes, post nyo sa TPT Support Group on Facebook. Active pa tayo dyan. So, facebook.com/groups/thepoortraveler or i-DM nyo kami sa @thepoortraveler sa Instagram para mabasa namin dito and ma-share sa lahat. And don't forget to follow us here on Spotify. Just search The Poor Traveler and click nyo lang yung follow button under the title. Pwede rin kaming i-follow sa Apple Podcasts and Google Podcast. We publish a new episode every Monday or sa abot ng aming makakaya. Yes! Best effort! That's all for now. I'm Vince. I'm Ses. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Worth it!